Showtime sa Japan B-League, hindi lang double-double, may ibang binabalik si Kai Sotto. Isa itong paalala, hindi na one-dimensional ang laro ni Kai Sotto. Kung kaya niyang maging scorer at playmaker sa parehong possession, paano na siya babantayan ng depensa? Kung akala mo ay ordinaryong bounce-back game lang ito ng Koshigaya Alphas laban sa Levanga Hokkaido, mag-isip ka ulit. Dahil sa larong ito, may malinaw na mensaheng ipinadala si Kai Sotto, at hindi lang ito tungkol sa puntos o rebounds. Ito ang klase ng laro na hindi mo makikita sa box score lang. Sa second game ng kanilang 2-game stretch, dala ng Koshigaya ang bigat ng pagkatalo sa unang laban. Tanong ng lahat, makakabawi ba ang Alphas, o matatabunan ulit sila ng koponan ni Dwight Ramos? Pero mas mahalagang tanong, anong klaseng Kai Sotto ang lalabas? At ang sagot? Mas agresibo, mas kumpiyansa, mas buo. Maaga pa lang, ramdam na ang presensya ni Kai. Defensive rebounds agad, pisikalan sa ilalim, at maturity sa pag-attack kahit may minute restriction pa rin. Kahit mintis ang unang tira, hindi natin nakita ang pag-atras. Sa halip, pinilit niya ang depensa na mag-adjust, draw ng foul, 2 free throws, at simula ng momentum. Habang dikdikan ang first quarter, pansin na pansin ang kontrol ni Kai sa loob. Kahit pinahinga sandali, pagbalik niya ay agad may impact, hook shot laban kay Jahlil Okafor, putback dunk mula sa mintis ng kakampi, at tahimik pero epektibong opensa. Pero dito nag-iba ang tono ng laro. Sa second quarter, hindi lang lakas ang ipinakita ni Kai, talino rin. Isang no-look assist na parang point guard, kasunod ang alley-oop dunk na nagpasigaw sa bench. Isa itong paalala, hindi na one-dimensional ang laro ni Kai Sotto. Kung kaya niyang maging scorer at playmaker sa parehong possession, paano na siya babantayan ng depensa? Pagdating ng halftime, lamang ang Koshigaya, at si Kai ay tahimik na may double digits na, walang pilit, walang overreaction. Sa third quarter, sinubukan ng Levanga na agawin ang momentum sa likod ni Okafor at Tominaga. Umabot sa 5 puntos ang lamang nila. Pero hindi bumitaw ang Alphas. Dito makikita ang isa sa pinakamahalagang pagbabago kay Kai, hindi siya nagpanik. Sa halip, pinili niyang maging anchor sa rebounding, sa rim protection, at sa timely baskets. 1 puntos na lang ang pagitan matapos ang third frame. At sa fourth quarter, showtime na talaga. Another alley-oop. Isa pang slam. Defensive presence na pilit hinahanap ng Levanga ang sagot. Umabot si Kai sa 18 points, sabay buo ng run para sa Koshigaya. Nagkaroon man ng counter ang Levanga sa huling minuto, nandoon si Kai sa pinakamahalagang sandali, clutch basket, para muling ilayo ang Alphas. Nauwi man sa free throws ang desisyon ng laro, malinaw na ang kwento. Hindi lang ito panalo ng Koshigaya. Ito ay larong nagsasabing bumabalik na ang dating Kai Sotto, mas composed, mas physical, at mas involved sa lahat ng aspeto ng laro. Kung ganito na si Kai habang may minute restriction, paano pa kaya kapag fully unleashed na siya? At kung kaya na niyang mag-take over ng hindi lang sa scoring, handa na ba ang B-League sa next level niya? Ang tanong ngayon ay hindi na kung kaya niya. Ang tanong, sino ang susunod na pipigil?